This is the second time that we have collaboration with the Homeland Security. So tumulong sila sa amin dito. Arestado ng National Bureau of Investigation ang isang individual na may 12 bilyong pisong halaga ng mga pekeng dolyar at Malaysian ringgit sa isang mall sa Pasay City nitong March 11. Nagsagawa ng surveillance at intelligence operation ng NBI mula noong Disyembre ng nakaraang taon hanggang nitong Marso. Matapos sa 3 buwang surveillance at test buy, pumayag na makipagkita ang suspect para makipagtransaksyon sa nagpanggap na buyer. Nitong March 11, naaresto ng mga operatiba ang lalaking suspect sa isinagawang entrapment operation. Nagkaroon po kami ng incidental search at nakita po namin ang dami pala niyan dala pang other treasury notes katulad ng US treasury bills na fake din po. Sa naturang operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang iba't ibang pekeng foreign currency at treasury bills na aabot sa 200 million US dollars o katumbas ng nasa 12 billion pesos. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maaaring sa Pilipinas o sa ibang bansa galing ang mga pekeng pera. Well, yung paggamit, simple yun. Siyempre, tinitrade nga nila. Kaya nga nakuha nung alpha natin, nung asset natin, mayroong bilihan na gagawin. So, dun yung gagamitin to financial gain. Definitely, that's the intent. Pero kung may iba pang dahilan ng paggagamitan kung bakit nagmamanufacture na nagpo-produce ng peke na pera, isa natin tinitingnan yan. Ayon naman kay Atty. Mark Fajardo, Senior Investigation Officer ng Bangko Sentral ng Pilipinas, lumabas sa kanilang pagsusuri katuwang ng kanilang foreign counterpart na peke ang mga naturang pera. We certified that all those 100 US dollars are counterfeit. Next, yung 100,000 US dollars are definitely counterfeit because it was issued sometimes in 1930s by the US government as a medium of instrument between Federal Reserve Bank. So it's not supposed to be for public consumption. Pinag-iingat naman ng NBI at Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko sa posibilidad na malinlang sila ng pekeng pera dahil sa ganda ng pagkakaimprenta nito. Kaya mag-ingat ang public, especially dun sa 100 US dollars. Medyo maganda yung quality. So makakalusot at makakalusot siya kung hindi tayo nag-iingat. Itinanggi naman ng sospek ang mga paratang laban sa kanya. Hindi ko rin alam na na yun yung mga second printing eh. Hindi ko rin. Second printing which means hindi totoo. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga operatiba ang sospek para matukoy kung saan galing ang pekeng pera. Maharap ang sospek sa reklamong possession and intent to use fake treasury notes and bills at anti-alias law dahil sa paggamit ng pekeng pangalan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.